hapon po sa ating lahat. No? Ngayon po ay ibabahagi ko po yung aking mga karanasan, no? Mga magagandang karanasan at yung mga challenges na inabot natin dito sa livestock farming natin. No? Sa totoo lang po, nag-start tayo sa mga heritage breed. No? At saka 45 days. Ayan. Kung makikita nyo po yung mga content natin dati, nagpapapisa tayo ng sarili natin 45 days dito. Nagpaparami tayo ng heritage breed, no? At ano yung mga magandang nangyayari, no? Unang-una po is nabusog po ako sa experience, no? Nabusog po ako sa experience magmula sa pag-i-incubate ng itlog, pagpa-priming ng mga breeders, pag-alaga ng sisiw, no? Pag-grow out ng mga sisiw, yan po, no? Pero ang isang challenge po na ibabahagi ko sa inyo is yung isa sa pinakamahalaga, no? I-discuss natin, no? Yung isa sa pinakamahalagang kailangan isaalang-alang natin pag pumapasok tayo sa kahit anong business po, no? So, ito po, no? Kailangan pag tayo po ay pumasok sa isang business, ay irekta na natin sa livestock farming po. Dapat meron po tayong sapat na budget, nakalaan na budget para sa business natin, sa livestock farming business po natin. Ito po ang kailangan. At yan ang wala tayo noon. Yes po, no? Huwag niyo po akong gagayahin, no, na talagang sumugal. Hirap ko noon, no? Ultimo pambayad ng kuryente nga, hirap na hirap ako, tapos nag-alaga pa ako ng manok, no? So, ang hirap ko, no? Ang hirap ko. Tiniis ko lahat sa loob ng 3 taon po, no? Na maparami po yung manok, no? Ito, kapag ito naibenta ko, makakapagsimula ulit ako ng panibagong simula, no? So yun, naibenta natin lahat ng heritage breed natin. 500 plus po yun, 1,000 pesos per head. At doon po tayo nag-start na mag-invest sa, ayan, hydroponic platform natin na hanggang ngayon ay, tawag rito, hindi natin napapagana dahil ayoko munang pagsabay-sabayin. At sa pugo po, yan, bumili po tayo ng RTL, RTV natin na pugo. Yes po, no? At yun, nagtuloy-tuloy na, no? At medyo guminhawa tayo sa buhay kahit papaano, no? At wala tayong utang sa bill, pero may utang tayo sa pinsang ko. August, babayaran na rin naman natin yun, no? Ikaw, no, may ahas na wala ka, mamba, ha? Ayan, no? So, ang kailangan po natin talaga, budget talaga. Budget. Yan ang unang-una nating i-consider yung budget po, no? Yung pera na nakalaan lang para sa business po natin. Which is, wala ako talaga niyan, no? Naglakas loob lang po ako talaga na sumugal sa livestock farming and hindi naman ako nagkamali, no? Hindi ako nagkamali. Nakakatuwa, no? At ngayon, stable na ang market ng itlog ng pugo natin, stable na ang market ng day-old chick at saka RTL, RTV, ano pang hahanapin natin, no? At soon, makakaipon-ipon na tayo na medyo malaki-laki, no? Para sa mga susunod pa nating expansion na gagawin po, no? Yan. Pera, number 1. Pangalawa, facilities, no? Sa pag-iisip po ng facilities, una nyong isipin is, ano bang stage ng anong uri ng livestock ang aalagaan ninyo. Okay? Pagkatapos natin ma-identify kung anong uri ng livestock ang aalagaan natin, anong stage kayo magi-start? Kasi halimbawa sa pugo at saka manok, no? Merong day-old chick, merong RTL, RTV, meron ding fertile eggs, ayan po, no? So, depende po sa budget ninyo kung saan kayo magi-start, no? Depende po sa budget po ninyo. Plus, depende po sa kaalaman ninyo, no? Halimbawa, magi-start kayo ng quail farming business, wala kayong ganong budget, bumili kayo ng fertile eggs. Wala naman kayong incubator. Miski DIY incubator, wala. So, paano nyo papapisain yan? Sa manok. No? So, sabi ko nga, facilities. And then, yung mga gamit po, kung ano yung kailangan ninyo sa stage na pasisimulan nyo. Halimbawa, mag-i-incubate ka na itlog, kailangan nyo bumili ng incubator, artificial incubator. Then, kailangan nyo na rin pong ihanda ang brooder. Ayan, mga brooder. Para kapag nakapagpapisa kayo, hindi kayo natataranta kung saan pa kayo kukuha ng brooder, no?
kahon, ganyan, no? Tapos, hindi nyo alam kung saan kayo magkukulong ng mga papisa nyong sisiw. Mahirap po yun. Kailangan, meron kayong incubator kung sa itlog kayo magsisimula. Meron kayong brooder, ayan. And, meron kayong growing out area. Ayan, katulad nyan. No? Growing pen 1, 2, 3, and 4. Meron po tayo. Meron pa tayo doon. Growing out natin, yun. Ayan. No? So, marami na po tayong mga facilities dito at kaya na nating i-cover. Ayan pa, pwede pang growing out area yan. Marami na po tayong facilities dito na kaya nating i-cover yung buong life cycle ng isang pugo at isang manok. Yes po. Kaya wala na akong iniisip. Pag nag-incubate ako na itlog, meron na akong brooder. Meron na akong growing out area. No? Sa growing out area, either cage type po kayo. Ito, cage type to. Or semi free range kayo, no? Katulad niyan, nakabakod, semi free range 'yan. Hindi naman natin masasabing free range 'yan eh, kasi nakabakod sila. So semi lang, no? So sa manok pwede po 'yan. Pero sa pugo, alanganin ka diyan, no? Hindi ko pa naranasan. Pero kung sa atin lang itong lupa na to, ay Diyos ko po, pababakuran ko na mataas 'yan. Tapos sa taas may net, no? Tapos pag nagpapisa tayo ng sisiw, ng pugo, ng manok, sama-sama na sila dyan, no? Ang sarap siguro ng feeling na ganun, no? Masarap siguro. Pero yun, facilities. Pagkatas ng budget, yung facilities po, iayos nyo na. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, is gagawa rin kayo ng kulungan. Yes po, gagawa rin kayo ng kulungan. So, pera, budget, facilities, kasama incubator, and pangatlo is yung consistency ninyo. Lakas ng loob. Consistent kayo, dapat malakas ang loob nyo. No? Baka mamaya, konting nalugi lang kayo ng konti dahil mababa ang egg production nyo, umayaw na kayo. Hindi po. Dapat consistent tayo. Consistent tayo, no? Sa goal natin, no? Kasi ano bang goal natin dito? Ang ultimate goal natin dito is kumita naman ng pera eh. 'Di ba? Hindi naman tayo nagbi-business ng livestock farming business natin para malugi, no? Hindi po, hindi, no? Para kumita ng pera. 'Yun yung ultimate goal natin. Pero bago natin maabot yung ultimate goal natin na kumita, dapat sa mga small details po is hindi tayo papalya. Katulad po niyan, nag-i-incubate tayo, no? Okay? Dapat hindi tayo pumalya sa pag-i-incubate, pagbo-brood, ayan o, pagbo-brood ng mga sisiw, ayan, no? At pagpapalaki sa kanila hanggang mapakinabangan, no? So 30 to 35 days, mangingitlog na rin po yung mga pugo natin, ayan, no? Mangingitlog na rin po. So ito, hindi na natin sasapinan to mga to, no? So yun po, no, dapat consistent tayo, malakas ang loob. Baka mamaya konting pagkalugi lang eh, aayaw na tayo, no? Sayang lahat. Sayang pinambili mo ng incubator, sayang yung facilities na pinapatayo mo, no? Tapos sayang yung nasimulan mo, 'di ba? So yun po, no, ang kwento mamaya, no? Kung gaanong hirap yung inabot natin. Bago pa ako mag-livestock farming, talagang hirap na po ako financially talaga. Oh yes, aminin ko po. Hirap na hirap ako financially. No, mamaya, kwento natin yan sa ibang content natin. Pero nung nag-livestock farming po tayo, business, ayan na, unti-unti po, nakaginhawa. Hindi naman maraming ipon natin, pakunti-kunti lang. Katulad niya, 500 pieces na table eggs, 750 pesos lang po yan. No? 750 pesos. Pero ito, yung RTL natin, tsaka yung layer na bibilin sa atin, worth 29,000. Di ba? So, start small. Tapos, consistent kayo. Dapat malakas ang loob nyo. Start small muna. Para masubukan nyo muna. No? Okay? Ganun po. No? So, budget na nakalaan para sa business natin. Facilities, consistency, at lakas ng loob. Ayan po, no? And number 4, ito ang isa pinakamahalaga. Ito yung ginagawa natin ngayon. Pag-establish ng market, no? So, wala na kayo ibang kakapitan kundi si Facebook Meta, si TikTok, sino pa ba? Si YouTube, ayan po, no? Pasukin nyo po yung content creation para ma-market nyo na maayos yung inyong mga product or produkto.
Kasi ito po ang magbibigay daan para makita or malaman ng tao na nagbebenta ka ng itlog ng pugo, itlog ng manok, karne ng pugo, karne ng manok, no? Malalaman nila, no? Hanggang hindi maglalaon is magkakaroon na ng product imprinting sa pangalan mo, sa katauhan mo, no? Kahit hindi ka na mag-vlog, kahit hindi ka na mag-content, pag naisip nilang itlog pugo, ikaw na agad ang maiisip nila. Yun yung sinasabi kong product imprinting, no? So, wala po sa kahit anong libro yata yan, nabuo ko lang yan, no? Parang sa ginagawa nating content, no? Ini-imprint natin sa tao na tayo ay livestock farmer, no? Ini-imprint natin sa tao na tayo ay nagbebenta ng itlog ng pugo. Ini-imprint natin sa tao na tayo ay nagbebenta ng karne ng pugo at karne ng manok, no? Yun yung tinatawag kong product imprinting. Kaya kung mapapansin nyo po sa YouTube natin at saka sa Facebook natin, wala kong ibang content doon kundi yung mga manok panabong natin, yung mga pugo po natin. Kasi gusto ko magkaroon ng product imprinting sa akin yung tao na pag naisip nilang itlog pugo, pag naisip nilang oriental sweater, tayo na agad yung iisipin nila, no? Yun po yung product imprinting. Number 4, yan ang pinakamahalaga, pag-establish ng market. Kasi kahit mag-alaga tayo, kay konti o marami yan, kung hindi natin ma-establish yung market, patay ang business. Mamamatay po ang business. Kaya kailangan, habang kayo po ay nagsisimula sa baba, no, start small, sabi ko nga, dapat na ipapakilala nyo na paunti-unti yung sarili ninyo na kung ano yung mga naibebenta nyong mga produkto. Yan yung product imprinting po. Market, no? At maipapayo ko po, no? Bago kayo magsimula, isipin nyo muna yung budget, no? No? Tapos, yun na. Yung tawag rito, yung market. No? Magbahay-bahay kayo. I-chat nyo yung mga kamag-anak ninyo. I-chat nyo yung mga katrabaho ninyo. No? Kung sino yung gusto ng itlog ng pugo, ganyan, bla bla bla. Kung maraming umorder, mag-go ka na. Mag-go ka na. No? Start small. Huwag kang mag-aalaga ng marami agad. No? At saka iayon mo yung sisimulan mong bilang ng mga layers sa actual market circle mo. Kaya ito, no, nagiging problema ng ibang mga quail raisers, no, nag-aalaga sila ng sobra-sobra. 5,000 per day lang ang deliver nila. Nag-aalaga sila 10,000, 15,000. So naiipunan sila ng itlog. Tapos, eventually, bagsak presyo yan. Baka maging piso dalawa na yung itlog ng pugo sa kanila. Maapektuhan po lahat. Bababa po ang presyo ng itlog pugo kapag may mangyayaring ganyan, no? Kaya mahirap po. So, yun lang po, no? Basic tips, bago kayo magsimula ng livestock farming, specifically yung quail farming at saka game fowl farming, no? Yun po ang mga apat na aspeto na dapat nyong tandaan. Alright, so yun lang po. Maraming salamat. God bless. Peace!